Kabanata 1281. Mga eksena ng labanan. Oo. Kaagad pagkatapos, nagsuot sila ng mga salamin na katulad ng night vision goggles at nawala sa ambon. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyayari sa buong Miasma Forest. Mga tunog ng away at panaghoy ang maririnig sa buong kagubatan. Ang mga mandirigmang kamikaze ay gumagalaw na parang mga espiritu, pinabagsak ang kanilang mga kaaway nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Narinig ni Dalton ang away sa kanilang paligid at alam niya ang sitwasyon nila. Gayunpaman, hindi niya mapigilan dahil alam niyang mas malaking pinsala ang aidudulot nito sa buong tropa. Ito ay inaasahan, at sila ay handa para dito. Isang silhouette ng isang lalaki ang bumungad sa harap mismo ni Dalton. Tila ang ilang mga mandirigmang kamikaze ay masyadong nasisiraan sa dugo na dumating sila upang pukawin si Dalton. Magpakita kayo. Pinunasan ni Dalton ang kanyang espada, at agad na bumaril ang isang sabog ng enerhiya, na nagdala ng putik mula sa lupa. Bam! Nahati sa kalahati ang isang puno sa kanyang daan. Kasama nito ang isang kamikaze warrior, na ang katawan ay naputol hanggang sa baywang. 4 pang mandirigma ang lumitaw mula sa ambon. Matapos masaksihan ang lakas ni Dalton, mabilis nilang inilabas ang isang bote ng Red Spider at itinusok ito sa kanilang mga leeg. Ilang sandali pa, namumula ang kanilang mga mata nang magsimulang magumbok ang mga ugat sa kanilang mga mukha. Ang isang antas ay nagpapataas ng pagsalakay at kapangyarihan na mayroon sila. Galit na galit si Dalton nang makita ang pagbabago ng mga mandirigma. Sa kanya galing. Kung hindi siya nag-utos ng pananaliksik upang masupol ang nagngangalit na dugo sa kanyang katawan, hindi niya gagawin ang pasilidad ng pananaliksik sa Red Moon. Kung wala ang pasilidad, hindi mabubuhay ngayon ang Red Moon Institute. Hindi magkakaroon ng anumang Red Spider, isang gamot na ginawang mga halimaw na hayop ang mga tao. Kinasusuklaman niya ang pulang gagamba ng buong lakas. Mamatay. Ikinumpas ni Dalton ang kanyang espada, at isa pang pagsabog ng enerhiya ang bumaril. Hindi napigilan ng pinakamahina sa 4 na mandirigma ang pag-atake at naputol sa kalahati ng pag-atake ni Dalton. Hindi naman nagpanik ang mga kapwa niya kapatid matapos makita ang walang pusong pagpatay. Sa halip, sinisingil nila si Dalton sa kalupitan, na walang anumang takot. Kumalabog kumalabog kumalabog. Sumayaw ang mga espada, at lumipad ang mga kislap. Ngunit, gaano man kalakas ang mga mandirigma matapos iturok ang kanilang mga sarili sa mga pulang gagamba, hindi sila kailanman kalaban ni Dalton. Sa isang kisap mata, ang iba pang mga kamikaze warriors ay pinabagsak ni Mad King. Kasabay nito, si Andraste at ang Chiver Legion ay nakatagpo ng mga mandirigmang kamikaze. Isang grupo ng 6 na hindi nagsasalita ng Red Spider, nakakagulat. Nang makita nila si Andraste at ang kanyang mga tauhan, biglang tumalikod ang mga mandirigma at tumakas, marahil sa takot. Hindi ka nakakalayo. Dahil sa takot sa mga Chiver, ang mga mandirigmang kamikaze ay hindi gustong makisali kay Andraste. Gayunpaman, hindi niya hahayaang makatakas sila ng ganoon kadali. Tinadyakan ni Andraste ang kanyang paa at bumaril na parang bolt ng kanyan. Pagkatapos, habang humahampas siya sa himpapawid, naghagis siya ng isang malakas na suntok, na nagpasabog sa ulo ng isang kamikaze na mandirigma. Ang iba sa mga mandirigma ay tumingin sa takot at pagtataka. Ang takot ay dumating sa wakas nang harapin si Caesar King mismo. Katutubo silang umatras, ngunit dumating si Chad Cheever at ang Cheever Legion bago pa sila makagalaw ng malayo. Isa itong massacre. Para sa labanang ito, nagdala ang pamilya Cheever ng hindi bababa sa 100 transcendent na manlalaban mula sa kanilang hanay. Napapaligiran ng mga transcendents, walang paraan na manalo ang mga mandirigmang kamikaze. Kaya't hindi nagtagal bago sila nahiga sa lupa sa sarili nilang mga pool ng dugo. Matapos asikasuhin ang mga sorpresang pag-atake, hindi tumigil sina Dalton o Andraste. Ang ambon sa Miasma Forest ay lumalapat ng ikalawa, at para lang makita ng kanyang mga tauhan ang daan, inilabas ni Andraste ang kanyang panloob na lakas, na tumakip sa kanyang katawan ng maputlang dilaw na kinang. Hindi lang iyan, pinilit ni Celio Windsor, Leonardo Alroy at mga manlalaban na may katulad na kalibre ang kanilang panloob na lakas na takpan ang kanilang mga katawan at magbigay ng pinagmumulan ng liwanag para masundan ng masa. Ang grupo ng mga mandirigma ay dumaan sa Miasma Forest nang sumiklab ang mga labanan sa kanilang paligid. Hindi malaman ni Dalton at ng kanyang mga tauhan kung ilan ang nawala sa kanila. Gayunpaman, hindi mahirap tansyahin na ang kanilang pagkawala ay hindi bababa sa mabigat.
Matapos ang isang buong oras, nagsimulang kumupas ang ambon, at tuluyang nagliwanag ang kanilang paningin. Malapit na tayong makalabas ng Miasma Forest. Nang makita ang labasan ng Miasma Forest, nakahinga ng maluwag si Dalton. Ang pagdaan sa Miasma Forest ay nangangahulugan na nalampasan nila ang unang hamon. Binilisan nila ang kanilang mga hakbang dahil hindi na nila gustong manatili sa isang madilim at mapanganib na kapaligiran. Kaya kung mas mabilis silang umalis sa Miasma Forest, mas mabuti. Gayunpaman, nang malapit nang lumabas ang grupo sa Miasma Forest, may aksidenteng natapakan ng isang tao. Bitag, at ang mga matutulis na araw ay nagsimulang bumaril sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Hindi lang iyon, ang lupa sa ilalim ng marami ay biglang gumuho, na nagbigay sa mga hanay ng mga spike na bakal. Ang sinumang kapwa-palad na kaluluwa na mahulog sa kanila ay nabutas. Walang sino man ang umasa ng gayong malamig na taktika mula sa Red Moon Institute, na nag-set up ng mga bitag dito. Gayunpaman, napagtanto sana nila ang pagkakaroon ng mga bitag sa kagubatan. Dahil nakatakas lang sa Miasma Forest, marami ang nag-ambala. At iyon ang dahilan kung bakit ang pag-activate ng mga bitag ay nagturo ng maraming brutal at madugong aral. Kabanata 1282. Sabi ko mahina ka. Ano ito? Galit na galit si Dalton Alroy nang makita niya ang kanyang mga tauhan na maramihang namamatay mula sa mga bitag. Tulad ng isang galit na hayop, iniikot niya ang kanyang talem, pinalihis ang mga projectile hanggat kaya niya. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng Miasma Forest sa pinakamabilis niyang makakaya at agad na nakita ang isang napakalaking grupo ng mga kamikaze warriors ng Red Moon. Ang mga mandirigmang ito ay kasalukuyang nagpapaputok ng kanilang mga busog at baril sa kagubatan. Tinatrato kami bilang mga live na target. How dare you? Galit na galit, iwinagayway ni Dalton ang kanyang braso, at isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas, na naputol ang katawan ng isang hanay ng mga mandirigma. Maliban kay Dalton, si Andraste Cheever ay isa ring galit na tao mismo. Inalis ng mga bitag ang isang dosenang pinakamahuhusay niyang manlalaban. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at agad na lumipad sa kanyang pagkakahawak ang mga bakal na nalaglag sa lupa. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang kamay, at kalahating dosenang steel pikes ang bumaril sa mga palumpong. Splat! 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 Tunog ng hiyawan at pagtilamsik ng dugo dahil maraming kamikaze warriors ang namatay sa mga kamay ni Andraste. Si Leonardo Alroy, Celio Windsor, at ang iba pa ay nagalit at sinugod sa sobrang paglaki, na pinatay ang lahat ng kamikaze na mandirigma sa paningin. Ang langit at ang lupa ay tumahimik. Sa wakas ay lumabas ang Legion sa Miasma Forest. Halatang naapektuhan ang moral nila. Paano nabawasan ng kagubatan ang kanilang mga bilang ng labis? Malayo pa ang lalakarin nila. Ilan ang mabubuhay hanggang sa wakas? Ang ilan sa mga angkan na nagdala ng hindi bababa sa isang dosenang mandirigma ay naiwan na may iilan lamang. Isang hindi mapakali na katahimikan ng bomb alot sa ulo ng lahat. May bati sa unahan. Magpapahinga tayo doon. Nalungkot si Dalton sa pagkawala ng pamilya Alroy. Bilang punong commander, gayunpaman, hindi siya maaaring bumagsak. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa batis upang magpahinga at muling magtipon. Habang sila ay nagpapahinga, binilang nina Leonardo Alroy at Lino Windsor ang kanilang mga tauhan. Sa 345 na mandirigma, 300 na lang ang natira, na 45 sa kanila ang namatay sa paglalakbay sa Miasma Forest. Hindi lamang iyon, marami ang nasugatan ng lumaban sa mga mandirigmang kamikaze, na nagtulak sa kabuuang bilang ng mga nasawi sa halos daang katao. Ang bilang ng mga tao ay maaaring mukhang iilan lamang, ngunit lahat sila ay transcendents, na nakatayo sa tuktok ng lakas ng pakikipaglaban sa mortal na mundo. Kahit malungkot si Dalton at ang iba pa sa kanilang mga nawalang kasama, katanggap-tanggap pa rin ang bilang ng mga nasawi. Palaging may kamatayan sa digmaan, at walang sino man ang kayang magdalamhati. Kaya ang kailangan nilang gawin ay ipagpatuloy ang kanilang mga kapatid, ang kanilang mga kasama. Hanggang sa napuksa nila ang bawat isa sa kanilang mga kaaway. Tiningnan ni Dalton ang kanyang relo. Pasado 5:00 na ng hapon. Habang naglalakad siya sa kagubatan, laging nasa isip niya ang pag-unlad ni Tyr. Gayunpaman, hindi siya nakipag-ugnayan kay Tyr sa pamamagitan ng anumang mga wireless device. Kaya, kahit na ang signal ng telekomunikasyon ay mahina sa kagubatan, ang pagtatatag ng kontak ay ganap na magagawa. Gayunpaman, ang Dalton ay walang anumang mga kaugnay na aparato sa kamay.
Logically speaking, dapat ay handa na niya ang mga ito, para makontak niya si Tyr anumang oras at matanggap ang mga pinakabagong update ng kanilang mga galaw. Tila sinasadya niyang ipagtanggol ang sarili sa ibang tao. Kasabay ni Moher Cliff, tumingin si Tyr sa makulimlim na kalangitan. Walang tigil ang ulan. Dapat ay nagsimula na silang umakyat kalahating oras na ang nakalipas. Gayunpaman, pinigilan ng ulan si Tyr sa pagbibigay ng mga utos na gawin ito. Kung hindi tayo pupunta ngayon, Tyr, mawawalan tayo ng pagkakataon. Si Sean mismo ay labis na nababalisa rin. Tama si Rhaegal. Kung hindi sila aabot ngayon, hindi sila aabot sa tuktok bago ang lahat. Ang plano ni Dalton ay mabibigo bilang resulta. Tahan na. Tumingin si Tyr sa madilim na ulap sa kalangitan at tumugon ito sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Mahina ka, munting bata Tyr. Hindi na makapaghintay ang maapoy na galit na si Rhaegal. Nagsimula pa siyang makaramdam ng pagkadismaya kay Tyr. Anong sabi mo? Kumunat ang noo ni Tyr at itinoon ang atensyon kay Rhaegal. Sabi ko mahina ka. Titig na titig si Rhaegal sa mga mata ni Tyr at hindi man lang pinansin ang nararamdaman. Binigyan tayo ni Mad King ng isang misyon, at kailangan nating tapusin ito kahit na ano. Mabibigo ang misyon kapag mas matagal kang maghintay dito. I knew it. Natatakot kang mamatay, hindi ba? Habang nagsasalita siya, isinuot ni Rhaegal ang kanyang kagamitan sa pag-akyat, isinabit ang kanyang sirang-pulang espada sa kanyang baywang at sinimulang suklian ang bangin. Hindi ka karapat-dapat na pamunuan kami, ikaw na walang buhok. Kung natatakot ka, ako na mismo ang pupunta. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Tyr na agad na tumakbo palapit kay Rhaegal at hinaila siya palayo sa bangin bago siya inihampas sa lupa. Ano? Bilang isang matanda at mapagmataas na transcendent, hindi kinaya ni Rhaegal ang kahihiyan. Siya ay lumipad sa galit at agad na binato ng suntok si Tyr. Napakabilis ng lahat. Sa pagitan ng mga suntok, isang pulang pelikula ng masiglang enerhiya ang makikita na nagmumula sa loob, ebidensya ng intensyon ni Rhaegal na saktan si Tyr. Nasisiraan ka na ba, Rhaegal? Nagulat si Eliphas at ang iba pa at gustong pigilan si Rhaegal dahil sa instinct. Tulad ng kanyang mga kasamahan, alam nila kung gaano nakakatakot si Rhaegal kapag siya ay galit. Ngunit, maliban kay Sean Yarn, walang nag-iisip na mapapantayan ni Tyr ang husay ni Rhaegal. Gayunpaman, si Eliphas at ang iba pa ay walang oras upang pigilan si Eliphas bago nakita si Tyr na umaakay kay Rhaegal habang ang kanyang kamao ay umiindayog. Sa kanyang energy core na selyado ng Beggar King, hindi may hahatid ni Tyr ang kanyang malakas na enerhiya. Bilang isang resulta, si Tyr ay halos isang Grandmaster sa isang tagalabas, na inihagis ang kanyang kamao sa pag-asam ng suntok ni Rhaegal. Boom! Kabanata 1283. Makinig sa akin. Isang muffled sound ang sumabog sa hangin, parang kulog sa di kalayuan. Kahit na ang suntok ni Tyr ay hindi nagdala ng kahit katiting na masiglang energy, ang kapangyarihang nakapaloob sa kanyang kamao ay nasa sukdulan nito. Pagkatapos ng palitan, nanatiling nakaugat sa lupa si Tyr, ngunit napaatras si Rhaegal. Bago pa man siya makalma, sumulpot si Tyr sa kanyang harapan sa isang mabilis na paggalaw. Habang papalapit siya kay Rhaegal, muling sumuntok si Tyr. Muli, siya ay masyadong mabilis, kaya't si Rhaegal, isang makapangyarihang mandirigma sa kanyang sariling karapatan, ay hindi ma-anticipate ang mga galaw ni Tyr. Sinubukan niyang umiwas ngunit hindi niya naiwasan ang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Sa sumunod na segundo, inihagis ni Tyr ang kanyang paa at pinabagsak si Rhaegal sa ibabaw ng isang bato. Sa kanya idiniin ang siko niya sa leeg ni Rhaegal. Isang hindi mapigil ang aura ang lumabas sa katawan ni Tyr. Isang katulad ng aura ni Mad King. Number 1, ang dahilan kung bakit kita pinagbabawalan na pumunta ngayon ay ang panahon. Ito ay hindi angkop para sa pag-akyat, at kung pipilitin natin ang ating sarili, tiyak na babagsak tayo. Pangalawa, kung magpasya kang umakyat, kailangan mong ilagay ang iyong kamusot. Pangatlo, dahil ipinagkaloob sa akin ng aking lolo ang autoridad na utusan ka, kailangan mong makinig sa akin kahit anong mangyari. Bawat isa sa mga utos ko ay dapat sundin. Kung hindi ka sumunod, pinapayagan kitang ilabas ka anumang oras. Ngayon ay walang pakialam si Tyr sa seniority ni Rhaegal. Upang maging isang epektibong pinuno, kailangan niyang itatag ang kanyang kredibilidad at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang kanyang pahayag ay para sa lahat, hindi lang kay Rhaegal. Gusto niyang malaman ng lahat na wala siyang pakialam sa kanilang seniority o relasyon ni Dalton.
Ngayon, siya ang pinuno sa kanila, at kailangan nilang makinig sa kanya. Sa katunayan, si Eliphaz at ang iba pa ay nagulat kay Tyr. Noong una, hindi nila akalain na siya ay isang makapangyarihang manlalaban. Nang italaga ni Mad King si Tyr bilang ang mission leader, naisip nila na nangyari ito dahil mas pinagkakatiwalaan ni Dalton si Tyr bilang kanyang apo. Inakala nila na siya ay nakaranas sa digmaang gubat. Kaya naman siya ang napili bilang pinuno para sa isyong ito. Tungkol sa kanyang husay sa pakikipaglaban, lahat, maliban kay Sean, inakala niyang siya ang pinakamahina sa kanilang mga sarili. At ngayon sa wakas ay napagtanto nila na sila ay nagkakamali. Sila ay ganap na mali. Hindi man nakamit ni Tyr ang status ng transcendent, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay nabigla sa lahat ng naruroon. Si Rhaegal ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa kanila. At gayon pa man, siya ay ganap na pinangungunahan ni Tyr. Paano ang isang binata sa edad na walang pang 30s ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na mga kakayahan? Laking gulat niya sa ginawa ni Tyr. Gayon pa man, nang muli niyang tingnan ang binata, ang pagmamataas sa kanyang mga mata ay wala kahit saan. Naiintindihan mo ba? Itinulak pa rin pababa ang siko ni Tyr sa leeg ni Rhaegal, dahilan para hindi siya makagalaw. Sa wakas, tumango na lamang ang isang pulang mukha na si Rhaegal. Hindi siya kasing galing ni Tyr, ito ang inamin niya. Tuluyan ng binitawan ni Tyr si Rhaegal, na nagsimulang umubo ng marahas habang nakahawak sa kanyang leeg. Hindi nilinggan ni Tyr si Rhaegal bagkos ay itinoon niya ang atensyon sa langit. Nakakatuwa, pagkatapos ng laban ni Tyr at Rhaegal, biglang lumiwanag ang maulap na kalangitan. Malapit na ang takip silim, ngunit ang araw ay matigas na tumagos sa liwanag nito sa mga patong ng ulap at sumikat sa lupa. Tumigil ang ulan, ngunit basa pa rin ang mga dingding ng bangin. Lumapit si Tyr sa bangin, marahang hinawakan ang ibabaw ng mga dingding, at hinihimas ang kanyang daliri. Nakahinga siya ng maluwag at bumulong sa sarili, mabuti na lang at hindi tumagos ang tubig mula sa ulan sa mga dingding ng bangin. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang araw sa kalangitan at sinabing, isuot mo na ngayon ang iyong camo suit at kagamitan sa pag-akyat. Aalis tayo sa kalahating oras. Dahil sa ulan, ang ating pag-usad ay naantala ng isang oras. Kaya kailangan nating pabilisin ang ating lakad sa unang 2/3 ng ruta. Tungkol sa huling bahagi, ang orihinal na plano ay nakansela. Sa halip, sundin ang aking mga senadoryas ng kamay. Remember, you are to advance if I say so. When I say stop, nobody move. I will seek you down the cliff if you decide not to follow my orders. Si Tyr ay parang commanding officer sa isang kampo ng hukbo. Ang makapangyarihang matatanda sa paligid niya ay tumango bilang pagsunod sa kanyang utos. Walang nangahas na suwayan siya. Sa paglipas ng panahon, inutusan ni Dalton ang Legion na sumulong sa sobrang paglaki. Sa wakas, pagkatapos ng maikling paglalakbay, nakarating sila sa latian. Paglusot sa mga ulap, pinataas ng araw ang liwanag nito. Kung hindi dahil sa kanilang mga relo, akala ng marami ay madaling araw na sa halip na dapit hapon. Ang araw ay sumikat sa mga dingding ng bangin, na nagpapatuyo sa bahagyang basang mga pader ng granite. All suited up, dumating si Tyr at ang iba pa sa ilalim ng bangin. Pagkatapos magtago sa buong araw, madalas na pinagmamasdan ni Tyr ang patayong bangin. Kasabay nito, makikita siyang gumagala sa ilalim ng bangin. Sa kalaunan, pagkatapos ng maraming pagsusumikap sa pagmamanman sa isipan, sa wakas ay nakaisip si Tyr ng pinakaangkop na ruta sa pag-akyat. Oras na sa wakas. Ngayon, kayanan niyang umakyat sa talampas gamit ang rutang ito. Kahit na ito ay ikatlong bahagi lamang ng aktwal na ruta, makatipid pa rin ito ng oras para sa grupo. Handa na ba tayo? Matapos itatag ang rutang paakyat, tumingin si Tyr kay Sean at sa iba at nagtanong sa seryosong tono. Oo, kami na. Tumango ang lahat, pati si Rhaegal, na tinuruan lang ni Tyr ng leksyon kanina. Magaling. Tumango si Tyr at nagsimulang umakyat sa bangin. Sumunod ka sa akin at magsimulang umakyat. Walang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Kabanata 1284. You're saying things. Oo, Ginoo. Wala na sa grupo ang nangahas na suwayan si Tyr Summers. Sumunod sila sa likod niya at nagsimulang umakyat sa bangin. Habang nakasuot sila ng mga damit na nababalot ng mga sanga at halaman at may dalang iba't ibang kagamitan na tumitimbang ng ilang dosenang libra, nahihirapan silang umakyat sa bundok dala ang kargada. Mas matarik din ang bangin kumpara sa kabilang panig. Kaya tiyak na hindi isang madaling gawain ang umakyat ng maayos.
Nasa unahan si Tyr at, sa isang paraan, nagbubukas ng landas para sa mga nasa likuran niya. Natense siya hanggang sa takot na baka makagawa siya ng kahit kaunting pagkakamali. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal at muling lumiit ang araw na kanina pa sinusubukang sumilip sa madilim na ulap. Sa wakas, sumapit na ang takip silim, at papalubog na ang araw. Unti-unting dumidilim ang langit, ngunit hindi na umulan tulad ng dati. Hanggat hindi umuulan, ang paparating na kadiliman ay higit na makakabuti kay Tyr at sa iba pang umakyat sa bangin ng buong palihim. Hindi rin alam ni Tyr kung gaano na sila katagal umakyat. Kung tumingin sila sa ibaba, makikita nila na sila ay nakakakuha ng altitude. Sa wakas, pagkatapos ng matinding pagsisikap, naabot na nila ang 200 paakyat sa bangin. Inilabas ni Tyr ang kanyang armor dagger at sinaksak ito sa pader na bato sa kanyang harapan. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa punyal habang siya ay nakabitin sa himpapawid. Ang natitirang ikatlong bahagi ng talampas ay makabuluhang mas matarik, at may kakulangan ng mga foothold sa marami sa mga spot. Para sa kadahilanang ito, kinailangan ni Tyr na magukit ng ilang mga hukay na bato gamit ang armor dagger na maaaring pumutol sa bakal na parang putik upang maging madali para kay Shonyarn at sa iba pa na umakyat. Si Tyr ang may pinakamahirap na oras sa buong proseso bilang isang Pathfinder. Si Rhaegal, na nakasunod malapit sa likuran, ay nakaramdam ng panghihinayang habang nasaksihan ang mahirap na paglalakbay ni Tyr. Pinagsisisihan niya ang pagtrato kay Tyr kanina. Kung matagumpay silang umakyat, kailangan nilang personal na humingi ng tawad kay Tyr. Nang tumangala sila sa bangin, nakita nila ang gilid ng tuktok ng bundok. Biglang nadiskubre ni Tyr ang isang maliwanag na ilaw sa tuktok at pagkatapos ay napansin na may nakatingin sa bundok na may binocular. Si Tyr ay bumuhos sa malamig na pawis sa sandaling iyon. Agad niyang sinenyasan si Sion at ang iba pang nasa likod niya at saka walang kagalaw-galaw na bumagsak sa pader na bato. Sa sandaling ito, isang grupo ng mahigit 10 kamikaze na sundalo ng Red Moon ang nakabantay. Ang nanguna ay walang iba kundi ang laging nasa tabi ni Herodes, Wolftail. Hindi mababa ang ranggo ng Wolftail sa Red Moon. Siya ay pangalawa lamang kay Herodes. Sa mapagpasyang labanan sa pagitan ng Red Moon at ng Imperial Capital City, ang Wolftail ay dapat na naatasan ng mas mahalagang gawain. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ipapadala siya ni Kagura upang bantayan ang isang bangin, na naging dahilan para hindi komportable si Wolftail. Pakiramdam niya ay hindi siya siniseryoso. Talagang hindi niya akalain na sinuman mula sa Imperial Capital City ang makakaakyat sa bangin maliban kung ang kalaban ay lumaki ng mga pakpak. Chief Wolf, ang mga tao mula sa Imperial Capital City ay dapat na sumalakay na sa latian sa puntong ito. Kaka-rating lamang ng isang update mula sa mga frontline. Mayroong higit sa 100 nasawi sa Miasma Forest lamang. Haha, hindi ba nila ipinagmamalaki kung gaano kalakas ang 4 na imperial na pamilya noon? Sa tabi niya ay isang kalbong lalaki na sinusubukang makipag-usap kay Wolftail. Ang mga lalaking ito ay pawang mga subordinate ng Wolftail at karaniwang tinutukoy siya bilang punong lobo. Ang Wolftail ay medyo nabalisa. Wala talaga akong ideya kung ano ang iniisip ni Kagura. Una, pinakinggan niya si Mr. Herodes sa mangkukulam na iyon, pagkatapos ay inilipat tayo dito para bantayan ang isang bangin. Sinadya lang nilang pahirapan tayo. Ang isa pang sundalong kamikaze, na nasa tabi niya, ay nagsabi, pagkatapos ng paghaharap na ito, ang Imperial Capital City ay nasa ilalim ng kontrol ng Red Moon. Siguradong nag-aalala si Kagura na si Mr. Herodes ay magnanakaw ng kanyang kredito, kaya't sinadya niya ang isang misyon na tulad nito sa atin. Gusto niyang sirain ang momentum natin para makapag-claim siya ng credit sa harap ng master pagdating ng panahon. Talagang minaliit ko ang pagkana ni Kagura. Tumangala si Wolftail sa langit habang ang paglubog ng araw sa kanluran, at lumitaw ang buwan. Kung walang kaaway na umakyat dito ngayon, siguradong hihingi ako ng paliwanag kay Kagura, kung hindi, diretso na tayo sa master. Ang grupo ng mga tao ay nasangkot sa iba't ibang mga reklamo nang biglang tumingin si Wolftail sa sundalong kamikaze na nakahiga sa gilid ng bangin. Anong ginagawa mo? Bakit ang dami mong nilalabas na ulo? Mabilis na binawi ng kamikaze na sundalo ng Red Moon ang kanyang ulo. Inutusan akong obserbahan ang sitwasyon sa ibaba upang maiwasan ang pag-akyat ng kaaway. Lumapit si Wolftail sa sundalong kamikaze ng Red Moon at walang humpay na sinampal siya sa likod ng kanyang ulo. Tulala ka ba? Kahit tuko ay hindi kayang umakyat sa lupain ng ganito.
Sa tingin mo ba talaga may tao na kayang umakyat dito? Tama ka. Tumango ang sundalong kamikaze ng Red Moon ngunit pagkatapos ay kinuha ang kanyang military binocular at tumitig. Ngunit, sa tingin ko ay may isang bagay na hindi masyadong tama tungkol sa mga halaman sa ibaba, Chief Wolf. Anong halaman? Sumagot ang sundalong kamikaze ng Red Moon, iyon iyong pugad ng mga damong tumutubo sa bangin at sa dalawang punong iyon. Halatang wala sila sa posisyong iyon noong nakita ko sila ngayon lang. Pero nang tingnan ko muli, parang nagbago ang kanilang posisyon. Nakikita mo ba ang mga bagay-bagay? Kinuha ni Wolftail ang binocular at tumingin sa ilalim ng bangin. Dahil masyadong malayo ang distansya mula sa kinaroroonan nila, hindi partikular na nakikita ng Wolftail ang anumang kakaiba sa ibabaw ng papalubog na araw. Gayunpaman, natatanaw pa rin niya ang mga halaman sa bangin mula sa malayo. Lahat ng uri ng halaman at maliliit na puno ay tumubo dito sa buong taon. Kaya imposibleng makahanap ng anumang mali sa unang tingin. Alin sa mga pinagsasabi mo? Tanong ni Wolftail habang nakatingin sa paligid. Nagdala ng isa pang binocular ang sundalong kamikaze ng Red Moon at itinuro ang kanyang sinasabi. Doon. Mga 200 metro ang layo sa atin. May nakikita ka bang kakaiba, Chief Wolf? Hindi sumagot si Wolftail bagkus itinoon niya ang tingin sa dalawang puno at sa pugad ng mga damo. Tumitig siya ng higit sa 1 minuto at sa wakas ay nakita niyang walang kakaiba. Sa tingin mo ba mga taong nakakamouflage yan? Hindi tuko. Inihagis ni Wolftail ang binocular sa gilid pagkatapos ay inutusan ang sundalong kamikaze ng Red Moon na huwag mag-aksaya ng kanilang oras, huwag mo nang titigan ito. Walang makakaahon mula rito. Walang kakaiba sa pugad ng mga damo. Nakikita mo lang ang mga bagay-bagay. Kabanata 1285. Mga halimaw sa latian. Tara, baraha tayo. Nakakapagod na. Dahil doon, ikinaway ni Wolftail ang kanyang kamay at naglabas ng isang deck ng mga baraha mula sa kanyang bulsa. Okay. Sagot ng sundalong kamikaze ng Red Moon. Gayunpaman, nanatili siyang nag-aatubili, kaya muling tumingin sa binocular. Nang walang makitang mali, sa wakas ay sumuko na siya, bumangon at sumama sa iba pa niyang kasama para maglaro ng baraha. Samantala, hindi gumagalaw si Tyr Summers at ang kanyang partido sa bangin. Ang pagbabalat kayo sa kanilang mga likuran ay pinaghalo sila sa kapaligiran. Kung hindi susuriin ng isa, halos imposibleng sabihin. At iyon ang dahilan kung bakit sinabihan ni Tyr si Shonyarn at ang iba pa na maglaro ng red light green light. Sa pamamaraang ito lamang nila magagawang lokohin ang pakiramdam ng paningin ng kaaway at maayos na umakyat sa bundok. Ituloy mo ang pag-akyat. After 10 meters, itago mo ulit ang sarili mo. Utos ni Tyr sabay akyat ulit sa bangin. Halos lampas na ng dapit hapon, at dumilim na ang langit. Maaaring may mas magandang linya ng paningin si Tyr sa bangin, ngunit ang gubat ay naging isang madilim na lugar. Kasabay ng Mad King, Dalton Alroy. Ang batalyon ay umalis sa Miasma Forest sa malayo. At, gaya ng nabanggit ng grupo ni Wolftail, ang grupo ay nakarating na sa latian. Ang latian ay parang minahan. Ito ay isang site kung saan walang konektado kundi nakakalat sa iba't ibang lugar. Dagdag pa sa katotohanan na ang latian at ang mga patag na lupain ay hindi gaanong naiiba sa kanilang nakikita ng isang malaking grupo ng mga tropa ang pumasok sa lugar, ito ay parang sinusubukan nilang manghuli ng mga minahan. Pagdating nila roon, si Dalton at ang iba pa ay hindi nang ahas na umabant gaya ng una nilang ginawa. Sa halip, ang bawat hakbang ay ginawa ng may pag-iingat. Susubukan nilang lumihis sa ilang mga latian. Gayunpaman, kung sila ay makatagpo ng mga latian na may malaking lugar sa ibabaw na hindi ma-bypass, gagawa sila ng paraan upang tadteren ang malaking puno sa tabi nila at gagamit ng matatalim na sandata sa paggawa ng mga tabla. Pagkatapos, tatawid sila sa latian gamit ang nasabing mga tabla. Ang latian ay walang katulad sa ibabaw ng tubig. Kahit nakalagay ang kahoy na tabla, mabilis itong lumubog. Imposibleng madaanan ng mga ordinaryong tao ang latian na may mga tabla. Gayunpaman, lahat ng naririto ay isang transcendent expert. Sa makatuwid, wala silang problema sa paggamit ng mga tabla upang lumundag sa pinakamaikling panahon na posible. Isang napakalaking kalawakan ng marshland sa unahan ng hamarang sa daanan ng hukbo. Ito ang pinakamalawak na kahabaan ng swampland na narating ni Dalton at ng iba pa sa ngayon. Hindi sila makaikot dahil ang kagubatan ay puno ng hindi alam. Sumunod ka sa akin. Panatilihin ang kaayusan at huwag gumawa ng kaguluhan.
Utos ni Dalton at itinapon ang ilan sa mga tabla na kanilang inihanda ng maaga sa latian. Sa sandaling mahulog ang mga tabla sa latian, nagsimula silang lumubog ng dahan-dahan. Tumalon si Dalton sa hangin nang hindi nagsasalita, sunod-sunod na tumapak sa mga tabla, at kalaunan ay tumawid sa kabilang panig. Come over. Walang basang lupa dito. Matapos ipagsapalaran ang sarili niyang buhay, lumingon si Dalton sa batalyon sa kabilang dulo. Pumalakpak din si Androsty Cheever sa tulong ng tabla at tumalon sa tapat. Halika dito. Swish swish swish. Isang serye ng mga tabla na gawa sa kahoy ang itinapon, na sinundan ng mga ekspertong transcendent na lumukso patungo sa tapat na parang alitap-tap. Hindi nagtagal, halos 2/3 sa kanila ang tumawid sa latian. Gayunpaman, habang ang Platen ay paspusang tumatalon sa ibabaw ng latian, isang malaking ulo ang biglang lumabas mula sa ilalim ng latian. Sa isang kisap mata, nakulong nito ang isang Transcendent Master sa bibig nito, at pagkatapos ay lumubog pabalik sa ilalim. Ano iyon? Ang biglaang paglitaw ng halimaw ay nakagambala sa takbo ng lahat ng naruroon. Nagsimulang mataranta ang mga nakatayo pa rin sa ibabaw ng basang lupa. Pagkatapos, isang malaki, mabangis na bibig ang lumabas mula sa ibaba at patuloy na kinaladkad ang maraming eksperto sa kanilang pagkataranta. Mga swamp alligator. Nakita rin ni Dalton at ng iba pa kung ano ang nasa ilalim ng ibabaw. Ito ay isang alligator na partikular na aktibo o sa paligid ng latian. Ilang sandali pa, kahit si Dalton ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Hindi dapat magkaroon ng isang bagay bilang swamp alligator sa lugar na ito, ngunit sila ay buhay at maayos dito. Isa lang ang dahilan nito. Ipinadala ng organisasyong Red Moon ang mga alligator na ito. Nang mapansin ni Dalton na ang mga swamp alligator ay duguan ang mga mata, tumindig ang kanyang balahibo. Ang mga nilalang na ito ay naturukan ng pulang gagamba, kung kaya't sila ay malupit. Mag-ingat ka! Sigaw ni Dalton habang itinaas ang mahabang espada. Sa pagindayog ng talam, agad itong nagdulot ng madugong sugat sa buwaya, na inatake sa kalahati ang isang eksperto ng pamilya Alroy. Ang alligator ay napaungol at lumubog sa ilalim ng latian sa unang pagkakataon na nakuha nito. May dugong umaagos mula sa sugat ng buwaya, na may halong dugo ng mga Transcendent Masters na iyon. Dahil dito, kinulayan ng pula ang mga bahagi ng latian. Ang mga swamp alligator ay lalong nagngangalit sa amoy ng dugo. Ang mga tao ay nagsimulang mahulog sa isa-isa. Ang latian ay nasa isang estado ng kaguluhan. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan ang mga hindi pa sumugod sa kabilang panig ay hindi magagawa ito. Habang iniisip ni Dalton at ng iba pa ang tungkol sa pag-alis ng mga istorbo na ito, lumitaw ang isang mas nakakatakot na tanawin. Isang biglaang pag-ungol mula sa mga mababangas na hayop ang umalangaw-ngaw sa gubat. Hindi nagtagal bago nagsimulang magkatagpo ang mga hayop mula sa lahat ng sulok. Marami sa mga hayop na ito ay hindi dapat kabilang dito. Ito ay maliwanag na sila ay dinala mula sa ibang mga lugar. Ang mas malala pa ay ang kanilang mga mata ay nagdadala ng masasamang pulang liwanag. Malinaw na naturukan din sila ng red spider. Mga malulupit. Hindi napigilan ni Dalton ang magmura nang makita ang kanilang sitwasyon. Hindi niya inaasahan na ang mga Red Moon ay magiging napaka-perwisyo sa pagturok sa mga hayop na ito ng red spider. Patayin sila. Ang mga tao sa magkabilang panig ng latian ay nagsimulang makipaglaban sa mga hayop. Kaya, isang malaking labanan ang muling sumiklab. Kabanata 1286. Libingan. Kung ikukumpara sa labanan sa Miasma Forest, mas madyugo ang labanang ito. Ang galit na mga hayop ay mas malupit kaysa sa mga sundalong kamikaze ng Red Moon. Ang mga hayop ay sumalakay sa maraming tao, at ang ilan ay direktang kinaladkad sa lawa. Talagang nakakatakot ang tanawin. Patuloy na iniindayog ni Dalton Alroy ang mahabang espada sa kanyang kamay at ibinaba ang sunod-sunod na halimaw. Samantala, si Lino Windsor at Leonardo Alroy, na may hawak din ng kani-kanilang armas, ay galit na galit din sa kanilang buhay. Bagamat ang mga hayop ay may mahusay na kapangyarihan sa pakikipaglaban matapos ma-inject ng red spider. Gayunpaman, hindi sila makakuha ng isang foothold laban sa mga eksperto sa Transcendent. Gayunpaman, kahit na sila ay Transcendent, natural lamang na sila ay magmukhang pagod sa ilalim ng napakalakas na labanan. At sila ay 2 lamang ng daan patungo sa Moher Cliff at ang base ng Red Moon sa likuran nila. Marami ang nagsimulang mawala ng pag-asa. Ang labanan sa pagitan ng Transcendents at ng mga hayop ay tumagal ng halos 20 minuto.
Nang matapos ito, ang latian ay naging mga guho sa loob ng 100 milyang radius. Ang lahat ng uri ng mga punong mataas sa langit ay hinati, at ang lupa ay nagkalat ng mga pinutol na mga sanga. Ito ay isang bloodbath. Ang mga hayop ay naglabas ng ilang lalaki. Maraming tao ang nanood ng kanilang mga kasama na namatay sa ilalim ng mga kuko ng mga ligaw na hayop at nagsuot ng labis na malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napaluha pa nga ang ilang tao nang masaksihan nilang mamatay sa harap nila ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan na ilang taon nang nakasama nila. Ang magiting at masiglang momentum sa simula ay tila hamina ng husto. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, ang lahat ay magkakaroon ng mental breakdown bago makarating sa base ng Red Moon. Ang digmaan ay palaging malupit. Ang mga lalaki ng pamilya Alroy ay nahaharap din ng malaking pagkalugi. Maliban sa mga namatay sa labanan, marami ang nasugatan. Ang ilan ay nawalan pa nga ng braso o guya matapos makagat ng mga hayop sa ilang malubhang kaso. Pagsamahin mo. Biglang umalangaw-ngaw ang dagindong ni Dalton. Talagang hindi niya maaaring payag ang patuloy na kumalat ang kawalan ng pag-asa. Kung hindi, ang susunod na mangyayari ay magiging dagok sa koponan. Leonardo Alroy, sigaw ni Dalton habang si Leonardo, na may 3 hiwa ng dugo sa kanyang katawan, ay lumakad papunta sa kanya. Ama! Itapon ang lahat ng mga katawan na kabilang sa pamilya Alroy sa latian. Pare, ano? Nag-alinlangan si Leonardo. Lahat ito ay mga nakamamatay na tapat na lalaki na nagbabantay sa pamilya Alroy sa loob ng maraming taon at nag-alay ng kanilang buhay sa pamilya ng imperial na Alroy. Namatay sila dito dahil nakikipaglaban sila para sa Alroy Imperial Family. Ngayong namatay na sila, basta-basta na lang ba nilang itatapon ang kanilang mga katawan sa latian? Bingi ka ba? Nag-init ang ulo ni Dalton. Napabuntong hininga si Leonardo. Hindi siya naglakas loob na suwiin ang utos ng kanyang ama. Ngunit, sa kabila ng pag-aatubili, wala siyang pagpipilian kundi itapon ang mga namatay na miyembro ng pamilya Alroy sa latian. Chad Cheever. Sigaw din ni Andraste Cheever, at nilapitan siya ni Chad, na parehong sugatan. Ama! Itapon ang mga katawan ng mga miyembro ng Cheever Imperial Family na namatay sa latian kasama ng iba pang mga bangkay. Ang katotohanan ng usapan ay hindi mahalaga kung ang Alroy o ang Windsor Imperial Family ang nawalan sila ng maraming eksperto sa dalawang labanan. Ngunit, sa kabaligtaran, ang Cheever Imperial Family ay nawalan ng pinakamaliit. Ang mga daang eksperto ng Cheever Imperial Family ay 12-12 ang namatay. Upang patatagin ang sitwasyon, nagbigay din ng utos si Andraste Cheever. Hindi pa rin marami sa kanilang panig ang namatay. Matapos mag-usap sina Chad at Dalton, inutusan din ni Lino si Celio Windsor na itapon ang kanilang mga patay na eksperto sa latian. Nang maglaon, sumunod din ang iba pang malalaking kapangyarihan. Hindi rin nagtagal bago nalinis ang mga kakahuyan na orihinal na nagkalat ng mga bangkay at paa. Ang bawat bangkay ay itinapon sa latian. Ang iba sa inyo, pumunta kayo rito. Nang maayos na ang lahat, tumahimik na si Dalton habang ang mga eksperto na nakatayo sa tapat ng latian ay nagsimulang magtapon ng mga tabla muli upang mabilis na tumalon mula sa kabilang dulo. Madilim na noon. Inutusan ni Dalton ang lahat na magpahinga sa loob ng ilang minuto upang lagyang muli ang kanilang mga sarili ng ilang pagkain at tubig bago sila patuloy na sumugod patungo sa Moher Cliff. Sa puntong ito, 234 na tao na lamang ang natitira sa malaking hukbo ng higit sa 300 katao, na nangangahulugang sa pagdating nila dito, nawala na ang ikatlong bahagi ng kanilang puwersa. Ang lahat ng ito ay kung ano ang nakita ni Dalton at ng iba pa mula sa simula. Sa katunayan, ang pinakamahirap na hadlang upang makarating sa base ng Red Moon ay ang Moher Cliff. Ito ay dahil mayroon lamang isang paraan upang umakyat sa bangin, at ito ay matarik at matarik. Kung ang isa ay nahulog sa bangin ng hindi sinasadya, maaari silang maging tinadtad na karne. Kung ang mga mula sa Red Moon ay nanggulo sa kanila sa Moher Cliff, ito ay lubos na magtataas ng dami ng namamatay. Gayunpaman, nang dumating si Dalton at ang kanyang koponan sa Moher Cliff, ang kanyang puso ay hindi na kasing bigat ng dati. May plano na siyang inayos ng maaga. Hanggat maagang makakarating si Tyr Summers at ang kanyang team sa kabilang panig ng Moher Cliff, matutulungan nila ang batalyon na maakit ang karamihan sa firepower, at pagkatapos, mababawasan nila ang kanilang mga pagkatalo. Ito ay depende sa Tyr at sa iba pa kung magagawa nilang umunlad sa huling yugto.
Dahil walang paraan ng komunikasyon si Dalton para makontak si Tyr at ang iba pa, wala siyang ideya kung ano ang sitwasyon sa kanilang panig sa oras na ito. Gayunpaman, ang tanging bagay na maaari niyang paniwalaan ay kapag nakipag-appointment siya kay Tyr at sa iba pa. Sa puntong ito, hindi dapat malayo si Tyr at ang iba pa sa pag-scale sa bangin. Daan-daang lalaki ang nagpakita sa ilalim ng bangin at tumangala sa daanan na tila hagdan patungo sa langit. Mayroon lamang isang paraan upang umakyat ng maayos sa bangin. Kasabay nito, may posibilidad na ang eksaktong landas na ito ang maghahatid sa kanila patungo sa kabilang buhay. Ito na ang huling sagabal, matandang psycho. Lumapit si Andraste kay Dalton, tumangala sa tuktok ng bangin at sinabing, ang isang nasisiraan na tulad mo lang ang maglalakas loob na tipunin ang lahat ng puwersa ng Imperial Capital City para umakyat sa hagdanan na ito. Hindi mo ba naisip na kung ang batalyon ay makasalubong ng mga sniper sa pag-akyat, malamang na ang buong hukbo ay mapapawi? Natatakot ka ba? Lumingon si Dalton kay Andraste at nakangiting sabi. Natatakot. Ngumisi si Andraste at sumagot, sa tingin mo ba ay matatakot ako? Nag-aalala lang ako para sa'yo. Kung hindi mo maakay ang mga taong ito na matagumpay na maalis ang Red Moon ngayon, kung gayon ang Alroy Imperial Family ay walang paraan upang ipaliwanag ang iyong sarili sa mundo. Kabanata 1287. May mga tao na umakyat sa cliff. Mas mabuting mag-alala ka para sa sarili mo. Malamig na napangiti si Dalton Alroy. Nagpatuloy siya sa pananakot, Andraste Cheever, mas mabuting huwag mong hayaang napakaraming tao mula sa iyong mga pamilyang imperial ng Cheever ang mamatay sa makalangit na hagdanan. Medyo malalim at makabuluhan ang sinabi ni Dalton. Bahagyang napangiwi si Andraste. Pagkatapos, malamig siyang ngumuso at hindi na nakatiis pa habang tumalikod at naglakad patungo sa kabilang side. Sa sandaling ito, ganap na madilim ang kalangitan. Isang kabilugan ng buwan ang nakasabit sa langit. Sunod-sunod na ihip ng malamig na hangin ang umihip na nagpapalamig sa paligid. Mga tao ng pamilya Alroy Imperial, makinig sa aking utos. Angal ni Mad King. Makinig pakinggan. Sa isang kisap mata, lahat ng miyembro ng Alroy Imperial Family ay naglakad patungo sa Dalton, at ang kanilang mga mukha ay solemna. Ang aming pamilya Alroy ang manggenguna. Oo. Sa sandaling ito, tiyak na ang mga miyembro ng pamilyang Alroy na ito ay may determinasyon at saloobin na tumingin ng diretso sa mukha ng kamatayan, kung saan wala sa kanila ang isang wimp. Nang makitang inakay na ni Dalton ang mga miyembro ng pamilya Alroy patungo sa makalangit na hagdanan, sumunod na mabuti si Lino Windsor sa kanyang likuran. Utos ni Lino, ang mga tao ng pamilyang imperial ng Windsor, makinig sa aking utos. Pakinggan, pakinggan. Pangalawa ang pamilya namin sa Windsor. Gayunpaman, sa sandaling sinabi iyon ni Lino, nauna sa kanya si Andraste. Ipinatong ni Sir King ang kanyang kamay sa balikat ni Lino at sinabing, anak, wala dito ang matandang pulubi ng pamilya mo sa Windsor. Kumunat ang noo ni Lino. Gusto niyang pabulaanan, pero sa huli, tikom na lang ang bibig niya. Pagkatapos ng lahat, ang tumayo sa harap niya sa mismong sandaling ito ay si Sir King, Andraste Cheever. Lahat ng Cheever family members sumama sa akin. Ay! Kaya, pinangunahan ni Andraste ang kanyang mga tauhan mula sa pamilyang imperial ng Cheever na sumunod sa likod ng mga tao ng pamilyang imperial ng Alroy. Samantala, umangatlo ang pamilyang imperial ng Windsor. Sa likod nila ay ilan sa mga transcendent na mandirigmang iyon mula sa iba pang malalaking pamilya ng kapangyarihan. Sa loob ng isang panahon, higit sa 200 tao ang nagsimulang umakyat sa makalangit na hagdanan ng sunod-sunod, patungo sa tuktok ng Moher Cliff. Bagamat matarik at delikado ang makalangit na hagdanang ito, mas maganda ang kalagayan nito kaysa sa kalsadang dinaanan ni Tyr at ng kanyang pangkat. Ano man ang mangyari, ang makalangit na hagdanang ito ay isang kalsadang patungo sa bangin, ngunit walang landas kung nasaan si Tyr. Ang tanging maaasahan nila ay ang kanilang sariling kagustuhan ng determinasyon at pisikal na lakas upang umakyat sa bangin. Umiihip ang hangin sa gabi at naging dahilan upang biglang bumagsak ang temperatura sa ibabaw ng Moher Cliff. Sa sandaling ito, sa panig ng Tyr, si Wolftail at ang kanyang mga tauhan ay nagpapasaya pa rin sa kanilang sarili sa poker. Bagamat ang sundalong kamikaze ng Red Moon na nakahandusay sa gilid ng bangin at nakatitig sa ilalim ng bangin na may binoculars noon ay medyo malas, hindi nagtagal para mawala ang lahat sa kanya. Pinahiram pa siya ng Wolftail ng ilang 10,000 sa kalagitnaan ng laro.
Bagaman maaaring ngumiti sa kanya ang kapalaran pagkatapos niyang humiram ng pera, nakuha ng sundalong iyon ang kanyang sarili ng Three of a Kind of King's card. Tuwang-tuwa ang lalaki. Nilero niya ito laban sa isa pang sundalong kamikaze sa pangunguna ni Wolftail sa loob ng isang dosenang round. Sa huli, napilitan siyang buksan ang mga barahan ng kanyang kalaban nang wala na siyang pera. Sa simula, naisip niya na ang kanyang tagumpay ay garantisadong may 3 hari sa kanyang pagtatapos. Gayunpaman, hindi niya pinangarap na ang kanyang kalaban ay talagang may hawak na 3 ace. Sa sandaling iyon, nawasak ang sundalong kamikaze ng Red Moon. Nagmura siya, "Ha, tapos na ako. Nawala ko ang bawat sentimo na kinita ko kamakailan dito." Inihagis ng sundalong iyon ang mga card sa kanyang kamay sa gilid at tumayo para umalis. Maaaring natalo ka sa round na ito, ngunit baka mapanalo mo ang lahat sa susunod. Sabi ni Wolftail na may sigarilyo sa bibig. Pagkatapos, tinanong niya, "Paano kung pautangin pa kita? Huwag mo akong subukan, Chief Wolf. Nawala pa nga ang kita ko sa susunod na taon dahil sa paglalaro mo sa iyo ng poker. Tapos na ako. Wala ng poker para sa akin." Ikinumpas niya ang kanyang kamay at muling inilabas ang kanyang military binocular na may night vision. "Aniya, mas mabuting gampanan ko ang aking tungkulin na bantayan ang sitwasyon." Ayon sa kapatid na nagbabantay sa kabilang dulo ng bangin, nakarating na ang kalaban sa makalangit na hagdanan. "You committed sa iyong trabaho." Ang Wolftail ay nanunuya sa kanya. Ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal ay nagsimula na. Wala siya sa mood na magbigay ng higit na pansin sa iba. Sa wakas, sinabi niya, "Let's continue." Noon lang, ang kamikaze na sundalong Red Moon na iyon ay muling nahiga sa gilid ng bangin. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang binocular upang pagmasdan ang ilalim ng bangin. Maya-maya, bigla siyang sumigaw ng malakas, parang siya. May nahanap na. "Punong lobo, hindi ito tama." Ano? Ang biglaang pag-ungol ng mga kamikaze na sundalo ng Red Moon ay nakapagbigay ng matinding pagkabigla kay Wolftail at sa iba pa. Nakakuha lang si Wolftail ng 3 magagandang baraha sa kanyang kamay, kaya't inikat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang sundalong iyon ng may matinding sama ng loob. Tanong niya, "Anong problema? Bakit ka nagkakagulo?" Sumimangot ang sundalong ito at nagpaliwanag, "Punong lobo, wala pang puno doon sa ibaba. Kaya bakit biglang tumubo ang isang puno doon? Hindi, ito rin ang punong nakita natin sa ilalim ng bangin kanina. Punong lobo, may mali sa sitwasyon. Bilasan mo. Halika rito at tingnan mo. Nasisiraan ka na ba ng isip pagkatapos mong mawala ng pera? Maaari bang maging isang espiritual na nilalang ang punong iyon at kahit papaano ay may kakayahang umakyat sa tuktok ng bundok?" Si Wolftail at ang kanyang grupo ng mga lalaki ay humagalpak sa tawa. Hindi sila nag-abala sa babala ng kamikaze na sundalong Red Moon na iyon. Gayunpaman, ang sundalong ito ay may pakiramdam na may hindi tama. Sa katunayan, isang masamang premonition ang lumitaw sa kanyang puso. Kaya, muli, ginamit niya ang mga binocular ng militar upang mag-obserba ng mabuti. Bigla niyang nakita ang puno na sa una ay mahigit 10 metro ang layo sa kanya at biglang sumara sa loob ng 5 o 6 na metro. Kasabay nito, nakita rin niya ang 2 kumpol ng mga halaman sa ibaba ng punong iyon na gumagalaw patungo sa itaas sa bilis na kitang-kita ng mata. "Who are you all?" Walang kamalay-malay na sigaw ng sundalong iyon. Pagkatapos, nakita niyang biglang umangat ang isa sa pinakamalapit na halaman. Pagkatapos, nakita niya ang isang pares ng mga mata sa ilalim ng mga halamang iyon, na kasing lalim ng itim na hiyas. Napagtanto ng sundalong kamikaze ng Red Moon na ang nakatago sa ilalim ng mga halamang iyon ay talagang isang tao. Nagbabala siya, "Punong lobo, may umaakyat sa bangin. Halika dali." Sa oras na ito, si Wolftail at ang iba pa ay naglalaro ng kanilang laro ng buong sigasig. Ngunit, kalaunan, hindi na sila nakapagpatuloy sa kanilang laro nang marinig ang patuloy na pagsigaw ng kamikaze na sundalong ito ng Red Moon. "You blokes are looking for your death, right? So why are you constantly making a fuss? So annoying." Inihagis ni Wolftail ang mga card sa kanyang kamay at tumayo. Handa siyang lumapit para turuan ng magandang aral ang hindi mapakali na alipors na ito. Ngunit, sa sandaling lumingon siya at sapat lamang ang oras para makahakbang ng 2 hakbang, natulala na siya. Nakita niya ang isang silhwete na nagmamadaling umakyat sa langit na parang ibon mula sa isang lugar sa ibaba ng bangin at tumalon sa tuktok ng bangin na may taas na malapit sa 2 metro ang taas.
Ang itim na anino ay tumalon pababa mula sa langit patungo sa lupa. Kasama nito ang isang nakasisilaw na punyal. Ang talam ay mukhang mas masama, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Swish! Nahulog ang punyal at gumawa ng isang matingkad na lasla sa kalangitan sa gabi na para bang pinutol ng ugoy ang buta sa kadiliman ng gabi. Na-freeze ang sundalong kamikaze ng Red Moon na iyon. Ang mga binocular ng militar sa kanyang kamay ay bumagsak sa lupa, at may dagwang sugat sa kanyang noo. Umaagos ang dugo sa kanyang noo, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay puno ng pagbibitiw. Pagkatapos, sa wakas, sinabi niya, "Sinabi ko na sa iyo." Ang mga tao ay umaakyat mula sa ibaba. Dirdiretsong bumagsak sa lupa ang sundalo na may kalabog ng ganoon. Kabanata 1288. Nakita na kita. Anong nangyayari? Hindi agad nakapag-react si Wolftail at ang kanyang grupo ng mga lalaki. Hindi siya naniniwalang may makakaakyat mula sa ilalim ng bangin na iyon. Kaya naman, natarante siya sa sandaling ito. Nakapagtataka, may isang tao na maaaring tumalon mula sa ilalim ng bangin at patayin ang kanyang tao gamit ang isang indayog ng espada. May pakpak ba ang lalaking ito? Papasok. Nakapag-react lang si Wolftail nang inatake ng isa sa kanyang mga subordinate ang figure. Hindi niya namamalayan na inilabas ang pistol na nasa baywang niya at pinaputukan ang figurang iyon. Klang! Ang bala ay pinaputok sa armor dagger sa kamay ni Tyr Summers at agad na tumalbog. Ang punyal na iyon ay gawa sa hindi kilalang materyal. Kaya, kahit na ang bala ay tumama sa punyal, nakakagulat na walang kahit isang bakas ng putok na naiwan. Sa sandaling ito, ang iba pang mga subordinate ng Wolftail ay ganap na tumayo. Hinugot nila ang mga sandata na dala nila at sumusulong sa warpath patungo sa Tyr. Mayroong kabuoang 100 manlalaban kung saan lahat noon ay mga transcendences. Hindi lamang iyon, ngunit bawat isa sa kanila ay may dalang red spider sa kanila kung sakaling magkaroon ng emergency. Nakita. Ngayon, sa wakas ay nakitang mabuti ng Wolftail si Tyr. Habang si Tyr ay medyo nalilito, hindi niya alam kung saang punto na siya nakilala ni Wolftail noon. Walang ganoong tao sa kanyang impresyon. Sa katunayan, nakita na ni Wolftail si Tyr bago bumalik sa Olympia Arena. Dati, tinulungan ni Tyr si Ince Alroy na ilabas si Hannibal Lecter na inimbitahan ni Garth Cheever. Natagpuan ng Red Spider sa Hannibal. Pagkatapos noon, ang buong arena ay nawasak ng mga taong dinala ni Leonardo Alroy. Bago ito, ang Olympia Arena ay ang cash cow ni Herodes at Wolftail. Sa kasamaang palad ay naputol ang kanilang kapalaran dahil sa hitsura ni Tyr. Sa makatuwid, itinatak ng Wolftail ang mukha ni Tyr sa kanyang isipan. Siguradong maghihiganti siya kay Tyr sa sandaling magkaroon siya ng pagkakataon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natisod sila sa isa't isa sa ganoong paraan ngayon. Patayin mo siya para sa akin. Pagkatapos, sa utos ni Wolftail, halos sabay-sabay na bumunot ng kanilang mga baril ang 12-dosenang mga kamikaze na sundalo ng Red Moon sa likod niya at itinutok sila kay Tyr. Maging si Tyr ay natarante ng malalim sa harap ng 12-dosenang mga armas dahil ang kanyang likod ay nakaharap sa bangin, na hindi pabor sa kanya na umiwas sa mga bala. Bago nagpaputok ang mga sundalong iyon, kakaunti na ang lumipad at kumalat sa likod ng Tyr. Sa sumunod na segundo, may naghagis ng isang bagay sa kalangitan sa gabi, at kaagad na tumagos ang ilang dart sa kalangitan sa gabi at patungo sa Wolftail at iba pa. Ang lakas ng mga darts na ito ay mas mabilis pa kaysa sa mga bala, at wala sa mga darts ang nakaligtaan ang mga target nito. Sa isang iglap ng isang bisperas, 4 na sundalong kamikaze ng Red Moon ang tinusok ng mga darts at agad na nahulog sa pool ng dugo. Sa parehong oras, lumipat si Tyr, at agad siyang nagpakita sa kampo ng kalaban kasama ang kanyang hindi gaanong kabisadong 9 steps to disorientation. Ang armor dagger ay inihagi sa himpapawid sa isang magandang arko bago bumaba ng may slash sa isang sundalong kamikaze ng Red Moon, na nagpalipad sa lalaking iyon. Ang mga putok ng baril ay umalangaw-ngaw, ngunit dahil ang kanilang ritmo ay nagambala, ito ay makabuluhang nabawasan ang katumpakan ng putok. Sa sandaling iyon, sina Sean Yarn, Regal at iba pa ay nakaiwas sa mga paparating na bala at nagmamadaling umakyat patungo sa Wolftail. Isang malaking labanan ang naganap. Si Tyr at ang kanyang squad, bawat isa sa kanila, ay itinuturing na nangungunang mandirigma sa mga pamilyang imperial. Bagamat hindi mahina ang lakas ni Wolftail at ng kanyang grupo, talagang hindi sila kalaban ni Tyr.
Patuloy na iniindayog ni Shonyarn ang putol na espada sa kanyang kamay, puno ng isang kidlat pagkatapos ng panibagong kidlat ng malakas na dumadagendong. Sa wakas, walang kahirap-hirap niyang pinatay ang sundalong kamikaze ng Red Moon gamit ang kanyang espada. Sa kabilang banda, hawak ni Regal ang mahabang Crimson Sword sa kanyang kamay. Sumabog ang parehong kulog at agad na napatay ang isang sundalong kamikaze ng Red Moon. Pagkatapos ay dumating si Eliphaz. Kahit na ang taong ito ay 60 taon na, siya ay matibay at dominante na parang tangke. Walang armas ang ginamit ng lalaki kundi ang kanyang mga kamao. Ang mga suntok ang kanyang pinakamahusay na sandata. Dagendong. Isang nakakatakot na dagendong ang sumabog mula sa bibig ni Eliphaz. Pagkatapos ay sinundan ito ng daloy ng masiglang enerhiya sa pagitan ng kanyang mga kamao. Isang sundalong kamikaze ng Red Moon na may hawak na mace sa kanyang kamay ang sumabog kay Eliphaz mula sa kanyang tapat. Napaatras ang matanda para makaiwas sa atake. Ngunit, sa kasamaang palad, ang tungkod na iyon ay tumama sa lupa at gumawa ng bitek sa lupa. Makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan nito. Nang makitang nakaligtaan siya, ang kamikaze na sundalong Red Moon na iyon ay humawak ng mace sa kanyang kamay sa pangalawang pagkakataon pagkatapos nito. Gayunpaman, hindi man lang umiwas si Eliphaz sa pagkakataong ito. Sa halip, umungal si Eliphaz ng malakas at sumuntok sa mace na iyon. Nabangga ang mace na iyon sa kamao ni Eliphaz. Dahil sa napakalaking pag-urong ay kumalas ang kamikaze na sundalo ng Red Moon sa kanyang sandata, at agad na tumalsik ang buong mace na iyon. Bago pa makapag-react ang sundalong iyon at gumawa ng susunod niyang hakbang, lumipat na si Eliphaz sa harapan niya. Boom! Isang malakas na kamao ang dumurog sa dibdib ng kamikaze na sundalong Red Moon na ito. Kaagad, ang suntok na iyon ay tila dinurog ang kanyang mga laman loob. Bago bumagsak ang sundalong iyon sa lupa, hinawakan ni Eliphaz ang isang braso niya. Inihagis nila siya patungo sa isa pang sundalong kamikaze ng Red Moon. Ang napakalaking puwersang iyon ang nagpaatre sa sundalong kamikaze ng Red Moon na iyon. Sa wakas, patay na ang lalaking iyon sa ilalim ng bangin. Ito ay isang ganap na one-sided massacre. Maging si Wolftail at ang iba pa ay napagtanto na may mali sa sitwasyon. Naisipan nilang iturok ang kanilang sarili ng Red Spider, ngunit hindi nila nailigtas ang sitwasyon. Kumikilos si Tyr sa bilis ng 9 steps to disorientation habang patuloy na sumasayaw na may hawak na punyal. Nasa harap niya si Wolftail, may hawak na army spike sa kamay at patuloy na nakikipag-sparring kay Tyr. Lumilipad ang mga spark sa lahat ng direksyon sa kabila ng pagiging top brass ng Red Moon ng Wolftail. Siya ay itinuturing na isang makapangyarihang pag-iral sa mga transcendent powerhouses. Gayunpaman, siya ay masyadong mahina upang lumaban nang harapin niya si Tyr, isang Grandmaster na hindi man lang magamit ang kanyang panloob na lakas. Medyo nalito si Wolftail saglit. Maliwanag, hindi man lang alam ng kanyang karibal ang panloob na lakas ngunit paano naging napakalakas ng kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Humagulgul. Ungol ng Wolftail. Sa sandaling ito, ang kanyang panloob na lakas ay sumabog. Mas mabilis siya pareho sa bilis at lakas niya kumpara kanina. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsabog ni Wolftail, hindi siya nakipag-away ng direkta kay Tyr sa unang pagkakataon ngunit mabilis na lumipat sa gilid ng mas mabilis hanggat kaya niya. Isang hirenggilya ng pulang gagamba ang inilabas mula sa kanyang bulsa, hindi siya nagdalawang isip habang sinasaksak ito sa aorta sa kanyang leeg. Sa isang iglap, patuloy na umaatungal si Wolftail na parang hayop. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng mga bakas ng dugo, at ang mga pulang ugat ay nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. Saglit na sumabog muli ang kanyang aura. Ito ay 2 beses na mas malakas kumpara sa kanyang aura kanina. Kabanata 1289. Tumanggi akong maniwala na hindi ka mamamatay. Swoosh! 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 Isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap, ang hukbo ay nag-spike sa kamay ni Wolftail na binaril kay Tyr. Ngunit, sa ilalim ng pagbabalat kayo ng gabi, hindi man lang masilip ng mga ordinaryong tao ang figure ni Wolftail. Ganoon din ang nangyari sa Tyr Summers. Halos hindi niya mahuli ang trajectory ng paggalaw ni Wolftail. Sa sandaling itinulak ng hukbo ni Wolftail si Tyr, naiwasan niya ang pag-ataking iyon. Pagkatapos, tumama ang armor dagger sa kamay ni Tyr. Sa isang swoosh, ang buong talim ng punyal na iyon ay tumusok sa dibdib ni Wolftail. Gayunpaman, hinayaan lang ng lalaking ito na saksakin siya ni Tyr sa kanyang dibdib dahil tila hindi niya alam ang sakit. Sa halip, tila mas malupit ang lalaki.
Sa harap ng isang halimaw, isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang lumitaw mula sa kaibuturan ng puso ni Tyr. Nagtataka lang siya kung bakit ang isang tao ay magtagal upang magsaliksik ng naturang gamot. Para sa mga may nagngangalit na dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat, tulad ni Tyr at iba pa, sinubukan nila ang lahat para alisin ang nagngangalit na dugong ito sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, nakita ng mga taong ito na parang nag-e-enjoy sila sa estado ng mga frenzies. Hindi tumigil doon si Tyr. Matapos niyang iwasan ang pag-atake ni Wolftail, agad siyang umahan sa harap ng kanyang karibal. Pagkatapos, hinawakan niya ang hilt ni Ormer Dagger at hinugot ito sa dibdib ni Wolftail. Pumunta ka na lang sa kamatayan. Dumagundong si Tyr. Sa sumunod na 3 segundo, halos 20 laslas ang ginawa ni Tyr sa katawan ni Wolftail. Mas mabilis siya kaysa sa kidlat. Ang huling hiwa niya sa leeg ni Wolftail. Kasunod nito, lumipat siya sa likod ng Wolftail. Tumulo ang sariwang dugo sa makinis na ibabaw ng Ormer Dagger. Hindi nagtagal, ang talim ay mukhang bago muli. Tumanggi akong maniwala na hindi ka mamamatay. Nilinggan ni Tyr ang kanyang ulo at tinitigan si Wolftail, na nanatili roon, nakatayo ng tuwid sa lugar. Pagkatapos, sa isang kisap mata, bumulwak ang malalaking daloy ng dugo sa kanyang katawan. Boom! Sa huli, ang katawan ni Wolftail ay bumagsak sa lupa na may isang kalabog. Hindi niya mawari kung bakit siya namatay sa kamay ng gayong binata kahit sa huling sandali. Paano siya nawala ng bisa sa kamay ng isang binata na hindi man lang marunong gumamit ng lakas ng loob? Ang hindi makapaniwala ay na-inject pa niya ang Red Spider sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, tinapos na ni Sean Yarn at ng iba pa ang iba pang mga kamikaze na sundalo ng Red Moon. Patuloy na umihip ang malamig na hangin kay Moher Cliff habang ang lupa ay nabahira ng pula ng dugo. Ang mga mandirigma na ipinadala ni Kagura upang bantayan ang lugar ay tiyak na mga makapangyarihang mandirigma sa loob ng Red Moon. Masasabi ng isa mula sa katotohanan na iyon ang eksaktong dahilan kung bakit niya inayos ang Wolftail na narito para sa trabaho. Dahil personal na inayos ng nakamaskara na Big Boss sa likod ng Red Moon ang locus yung ito, hindi malinaw na sinabi ni Kagura kay Wolftail at sa iba pa. Dahil dito, ang grupo ng mga manlalaban na ito ay hindi naunawaan na ginawa ito ni Kagura upang sinadyang sideline sila. Sa oras na ito, higit sa 100 ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon, kabilang ang Wolftail, ang lahat ay namatay. May 8 tao sa squad ni Tyr. Tanging sina Saritor at Squirrel ang nagtamo ng kaunting pinsala, habang ang iba ay hindi nasaktan. Kailangang ibigay ito ng isa sa pangkat na ito, dahil napakalakas nila. Tyr, ano ang susunod nating gagawin? Dahil sa nangyari noon kina Eliphaz at Tyr, ang mga taong ito ay lubos na nakumbinsi ni Tyr ngayon. Kaya, nakikinig sila sa mga tagubilin ni Tyr sa bawat hakbang na susunod. Tiningnan ni Tyr ang oras sa kanyang kamay, at sinabi niyang, may 1 oras pa bago ang oras na napagkasunduan namin ni Lolo. Dahil hindi kami nagdala ng mga kagamitan sa komunikasyon, hindi malinaw kung ano ang mga pangunahing tropa. Kaya, kailangan pa nating maghintay muna. With that, Tyr stared at Sean and instructed, Lolo Sean, you should come together with me to take a silap. The others should stay back here. Pagkatapos noon, pumunta si Tyr sa bangkay ni Wolftail at hinanap ito. Pagkatapos ay mabilis siyang naglabas ng walkie-talkie sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa walkie-talkie pagkalabas niya ng device. Wolftail, ano ang sitwasyon sa panig mo? May umakyat ba mula doon? Sa isang iglap, napabuntong hininga si Tyr at ang iba pa. Hindi sumagot si Tyr. Tanging tunog ng sipol ng hangin ang maririnig sa kanilang paligid. Makalipas ang ilang segundo, tila hindi napansin ng nasa kabilang side ng walkie-talkie na may mali. Bahagya lang siyang napabuntong hininga at sinabing, Wolftail, alam kong labis kang nalungkot nang ipadala ka ng hepe upang bantayan ang bangin, ngunit tiyak na may sariling ideya ang hepe. What are you thinking about by giving me the silent treatment every time I ask you something? Sa mismong sandaling iyon, biglang naintindihan ni Tyr ang sitwasyon. Pagkatapos noon, napansin niyang isang tumpok ng mga baraha ang nakakalat sa lupa. Tumawa si Tyr, saka siya sumagot ng medyo naiinip na tono. Sabi niya, naririnig kita. Walang nangyayari dito. Paano may tao kayang umakyat mula sa ilalim ng matarik na bangin? Sige na nga. Tigilan mo na ang pang-iistorbo sa amin sa paglalaro ng poker. Pagkasabi nun ay inihagis ni Tyr sa gilid ang walkie-talkie.
Napabuntong hininga ang lalaking iyon sa kabilang side ng walkie-talkie. Maya-maya, hindi na siya nagsalita pabagkus ay pinatay na niya ang aparato. Senior, kung may magtanong sa iyo sa pamamagitan ng walkie-talkie mamaya, maaari mong sagutin ang mga ito sa parehong saloobin na ginawa ko. Okay, masunuring tumango ang mga miyembrong iyon. Umalis sina Tir at Sean sa lugar at sinamantala ang liwanag ng buwan para maglakad patungo sa kabilang bahagi ng bangin. Habang nasa daan ay maingat na naglakad sina Tir at Sean para hindi madiskubre. Gayunpaman, ang lupain ng talampas ay napakataas. Higit pa rito, mahirap para sa mga tao sa ibaba ng bangin na makita sina Tir at Sean dahil gabi na. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa kabilang bahagi ng bangin. Sa oras na ito, sa tuktok ng bahaging ito ng bundok, 12 ng mga tao ang nakatayo doon na kasingkapal ng huckleberries. Lahat sila ay nakasuot ng pulang trench coat. May nakaberde na red full moon logo sa likod ng coat. Maraming armas ang nakalagay sa tabi nila. Gayon din, mayroong maraming malalaking bato at bar aisles ng gasolina doon. Walang alinlangan, lahat ng ito ay handang harapin ang malalaking tropa na umaakyat mula sa makalangit na hagdanan. Si Tir at Sean ay nakahiga sa loob ng bush at sinusubaybayan ang sitwasyon sa kabilang panig, hindi kumikibo. Maya-maya pa ay napakunot ang noo ng dalawa. Si Kuya Dalton ay puno ng pananaw. Pagtingin sa mga bato at gasoline barrels doon, hindi napigilan ni Sean na makahinga ng maluwag. Sabi niya, sa kabutihang palad, pinaakyat niya tayo mula sa kabilang bahagi ng bangin. Kung wala ang plano niyang ito, walang alinlangan, ang pagkawala ng malaking tropa ay tiyak na hindi makalkala. Ma'am. Tumango si Tir at sumagot sa mahinang boses, tama ka, lalo na iyong mga gasoline barrels. Kapag nagapoy na sila, tuluyan na itong haarang sa daanan ng malaking puwersa na humahantong sa mountain. Kaya, pagdating natin doon mamaya, dapat nating sirain ang lahat ng mga bar aisles ng langis sa unang pagkakataon. Oo. Kung tutuusin, hindi dapat umabot ang mga tropa sa hanay kung saan sila maglulunsad ng pag-atake, ngunit dapat ay medyo malapit na sila. Kaya, Lolo Sean, dapat kang bumalik at itago muna ang iba. Patuloy kong babantayan itong lugar. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Okay. Matapos isave yun, tahimik na bumalik si Sean sa dating pwesto habang si Tir ay patuloy na humiga sa mga palumpong. Kabanata 1290. Ang mga imperial families ng Imperial Capital City ay ganyan lang. Sa oras na ito, sa kabilang panig ng Moher Cliff, nakatayo ang isang linya ng ilang dosenang mga sundalong kamikaze ng Red Moon na may seryosong ekspresyon. Mahigpit nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa ibaba ng may tensyon na nerbiyos. Kung ikukumpara sa grupo ng Wolftail sa kabilang panig, ang grupo ng mga sundalong ito ay malinaw na mukhang mas solemn. Ang kanilang pinuno ay isang matatag, mapula ang buhok na lalaki. Maging ang kanyang kilay at labi ay namumula. Siya ay may palayaw na simail. Ang kanyang hitsura ay lubos na kahawig ni Kagura sa hugis at hitsura. Sa katunayan, siya ay pinsan ni Kagura, at ang kanyang katayuan sa Red Moon ay maihahambing sa Herodes. Para sa huling digmaang ito, itinalaga ni Kagura ang gawain sa bangin kay Simail. Maliwanag na binigyan niya ng importansya ang kanyang pinsan. Gayon din, makikita ng isa ang sigla ng posisyong ito. Kuya Simail, nakita ko na ang mga kalaban ay umakyat sa bangin. Sa sandaling iyon, isang sundalong kamikaze ng Red Moon, na siyang namamahala sa pagsubaybay sa paggalaw sa ibaba, ay tumakbo kay Simail sa isang mahigpit na paraan. Agad niya itong binalaan. Ganun ba? Naging seryoso rin si Simail sandali. Inagaw niya ang mga binocular ng militar mula sa mga kamay ng isang lalaki sa tabi niya at mabilis na humakbang patungo sa surveillance site. Nang tumingin siya sa ibaba mula sa itaas, sigurado na, ang masa ng mga tropa ay medyo nakikita sa ibaba. Inilabas ni Simail ang kanyang iskarlate na dila at mabangis na dinilaan ang kanyang mga labi. Mga sniper, humanda ka sa akin. Aim and shoot. Ay! Agad-agad, halos 20 sundalong kamikaze ng Red Moon na may mga armas sa kanilang mga kamay ang nagkarga ng kanilang mga bala at humakbang patungo sa gilid ng bangin. 12 ng mga itim na nguso ang agad na itinutok sa mga taong umaakyat sa makalangit na hagdanan. Sa sandaling ito, sa ilalim ng pamumuno ni Dalton Alroy at Transcendence ng pamilya ni Alroy, bumuo ng mahabang pila ang mga tropa, at patuloy silang umaakyat sa tuktok ng bangin. Bagamat napakatarik ng kalsada, at walang guardrail sa gilid. Ngunit,
Ang mga mandirigmang ito ay umaakyat sa hagdan na parang naglalakad sila sa matatag na lupa. Ang mga tropa ay binubuo ng mga transcendents na mandirigma. Wala silang isyu sa pagtagumpayan ng maliit na hamon na ito. Sa oras na ito, ang mga tropa ay hindi malayo sa tuktok ng bangin. Hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa paglalakbay, ngunit ang katotohanan ay hindi nagpatahimik sa puso ni Dalton at ng iba. Alam ng lahat na naruroon sa kaloob-looban na ang huling bahagi ng paglalakbay ay ang pinaka-precarious. Siguro kung nakarating na si Tyr at ang squad sa tuktok ng bundok ngayon. Bulong ni Dalton sa sarili. Pagkatapos, marahas niyang tinapakan ang kanyang mga paa at tumalon ng hanggang 3 metro patungo sa tuktok. May isang napakalaking bato sa gitna ng hagdan na hamarang sa kanilang dinadaanan. Inilabas ni Dalton ang mahabang kutsilyo mula sa kanyang likuran at walang pag-aalinlangan na pinutol ang batong iyon. Wala nang daan sa unahan, ngunit pilit na ginamit ni Dalton ang kanyang mahusay na lakas upang lumikha ng isang ruta sa unahan. Bam! Sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ginawa nito ang puso ng bawat mandirigma sa loob ng malalaking tropa ng matinding kabog. Dahil sa layo at gabi na, walang nasaktan sa mga tropa ang putok na iyon. Gayunpaman, ito ay isang nakababahala na senyales na nagpaunawa sa lahat ng naruroon na ang tunay na panganib ay paparating na. Bam! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa buong kalangitan ng gabi. Pagkatapos ay sinundan ito ng mga makakapal na bala na nagpaputok mula sa mataas na lupa sa itaas, kung saan ang mga putok ay tumama sa anit ni Dalton. Bumaba ka! Sigaw ni Dalton, saka siya humiga sa ibabaw ng batong pader. Bagamat isa siya sa 4 na emperador ng Celestial Empire, kahit na ang isang dragon ay kailangang i-coil ang buntot nito sa harap ng ganoong intensibong mga putok ng bala. Si Dalton ay hindi lamang isa. Ito ay pareho para sa Andraste Achiever. Kinailangan din niyang idiin ang kanyang katawan sa abot ng kanyang makakaya upang makaiwas sa mga bala sa ilalim ng napakalakas na firepower mula sa itaas. Ratitat. Ilang saglit pa, nasa simula, ang mahinang putok ng baril ay naging tunog ng ratitat, halatang may pinalitan ng baril ang pistola. Sa itaas ng makalangit na hagdan, sunod-sunod na binaril ang mga tao. Ngunit, sa ilalim ng malakas na pag-atake ng mga baril, kahit na ang mga bala ay hindi nagawang masugitan ang kanilang mga mahahalagang organo, ito ay naging hadlang sa mga taong ito pababa sa bangin. Wala pang 1 minuto, mahigit 12 transcendent fighter ang nahulog sa bangin. Bilang karagdagan, marami pang mga tao ang nagdusa ng mga tama ng baril. Ituloy mo ang pag-akyat. Bagamat umuulan ng mga bala sa kanilang mga ulo. Hindi nagmadaling hilingin ni Dalton ang mga tropa na ihinto ang kanilang pag-akyat. Sila ay mga live na target dahil sa sitwasyon. Kung nanatili sila sa lugar, magdudulot ito sa kanila ng mas malaking pinsala. Ang kanilang pangunahing prioridad at ang kanilang tanging paraan upang malampasan ang pangyayari ay ang magmadaling umakyat sa bangin ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling ito, sa tuktok ng bangin, maraming mga sundalong kamikaze ng Red Moon ang nakatapos ng isang round ng kanilang mga bala. Nagpalit sila ng isa pang clip kaagad at nagpatuloy sa pagbaril sa kanilang mga kaaway sa ibaba. Hindi, ang antas ng pinsalang ito ay hindi magagawa. Tila hindi masyadong nasiyahan si Simale sa resulta habang pinagmamasdan ang mga kalaban na paulit-ulit na bumabagsak sa bangin sa ibaba. Hiniling niya sa kalahati ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon na huminto kaagad sa pagpapaputok. Pagkatapos, itinulak niya ang malalaking bato na inihanda sa gilid sa ibabaw ng bangin. Push it down. Smash them te kamatayan. Thirst. 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 Isang kakaibang tunog na parang halimaw ang lumabas sa bibig ni Simale. Sa sandaling ito, ang buong mukha niya ay napangiwi. Sa sandaling matanggap ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon na nasa tabi niya ang utos, itinulak nila ang malalaking bato sa gilid ng bangin sa pinakamabilis na bilis. Pagkatapos, iginulong nila ang mga ito pababa sa bangin. Tulad ng nangyari, ang ganitong uri ng digmaan ay katulad ng isang pagkubkob. Ang mga pamamaraan ng ninuno ay gumana ng mas mahusay kaysa sa mga modernong baril. Dumagundong. Sabay-sabay, isang tunog na parang kulog ang bumagsak mula sa isang lugar sa itaas ng bangin. Tumangala si Dalton Alroy patungo sa bangin. Pagkatapos, nakita niya, sunod-sunod na malalaking bato ang gamulong pababa mula sa itaas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mad King ang isang tusok na sensasyon sa kanyang anit.
Hindi nagtagal, gamulong ang unang bato mula sa bangin sa itaas ng Dalton. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit ni Dalton ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay para hatiin ang batong iyon sa dalawa, dahilan para gamulong ito pababa sa dalawa pang direksyon. Malakas si Dalton, ngunit hindi niya kayang putulin ang napakaraming bato ng sabay-sabay. Hindi nagtagal, nakaiwas na lamang siya sa mga bato sa pamamagitan ng pag-iwas sa gilid. Sa ibaba niya, ang hindi mabilang na kaawa-awang mga hiyawan ay nagsimulang umalangaw-ngaw mula sa mahabang linya ng mga tropa. Kapag ang isang bato ay gamulong pababa mula sa tuktok ng bangin, tatama ito sa maraming tao at ipapadala sila sa bangin sa ibaba. Sa loob ng 1 minuto, mahigit 20 tao mula sa mga tropa ang nasawi sa pag-atake ng malalaking batong iyon. Muhaha, ito ang gusto kong epekto. Sa pagtingin sa mga kaaway na umiiyak mula sa ibaba, si Sumail ay tumawa ng malakas. Nang maglaon, kapag papalapit na ang kalaban, uutusan niya ang kanyang mga tauhan na pag-apuyin ang mga bar aisles ng gasolina sa tabi niya. Pagkatapos, magdudulot ito ng mas maraming pinsala sa kanyang mga kaaway. Sa ngayon, naisip ni Sumail kung paano sa limitadong bilang ng kanyang mga tauhan, magagawa nilang lipulin ang lahat ng mga kaaway sa Moher Cliff. Ang mga imperial na pamilya mula sa Imperial Capital City. Naiinis na sabi ni Sumail. Pero, umiling agad siya pagkatapos noon at sinabing, "Are just that."